ang mas mainit pa sa panahon at sa bagong luto mong ulam? Siyempre, ang burning passion mo na magkanegosyo! Huwag nating sayangin ang apoy na yan sa plano lang. Kailangan aksyonan! Game na ba kayong umasenso? Ngayon tag-init, di pwedeng bitin sa pampalamig. Kaya deserve nyo ang 1 litrong mango sago. In a day, 80 to 100 jars every day yan. Freshly made tayo. Laging new batches every day. Our daily sales for 100 jars a day, that's times 400. So that's 40,000 for the mango sago a day. Photo here, there, and everywhere. Pindot-pindot lang, may kakaibang pictures na. Black and white man ang mga litrato. Makulay naman daw ang kita sa ganitong negosyo. It's a unique way to capture moments on a special place din kapag nagde-date. We really love the concept nga na resibo siya. Very budget yung price niya. 24 hours talaga kami nagpaplano, kasi yung business, di ba, dapat consistent ka. Strategy is, dapat marami ka talagang connections. Ang kinikita po namin per month is 70K. Pantanggal init baka mo. Meron daw bagong pauso, mukhang ice cream na parang popsicle rin. Pero oras makagatin, may sorpresang giaakalain. It's giving frozen saging. Wala pa akong gantong nakain. Bagay na bagay ngayon sa tag-init. Masarap siya. Para siyang yung mga branded na ice cream na may mga toppings. Mas napalevel up yung flavor ng banana. Kung may freezer sa ref natin, bibili ng bananas lang at tapos yung panimo lang inventory ng mga sauce. Hindi naman po sobra sa 3,000 yung pwedeng maging starting na capital. On average, siguro on a monthly basis, ang na-earn namin is around 15 to 20,000 pesos. Ngayon tag-init, di pwedeng bitin sa pampalamig. Kaya deserve nyo ang 1 litrong mango sago. We sold more than 1,000 jars in less than 30 days. Ang malupit na produkto ng negosyanteng si Leia, in demand daw all year round. When we launched it, it was the mango sago that caught the attention of the clients. It was tagged as the pambansang dessert and now it's part of our product line. Ang tinaguri ang pambansang dessert, walang iba kundi ang all-time favorite na mango sago. Sa itsura pa lang, halatang hindi na kayo mabibitin. Sulit at panalo ang 1 jar na may laking 1 litro. A jar is good for 3 to 4. We made it for sharing kasi nung time na yun, lahat family sa bahay eh. So, sharing siya. And then the shelf life naman, hindi naman siya masyadong tight. It's 4 to 5 days refrigerated. Sa presyong 400 pesos, happy tummy na ang buong pamilya at barkada. Ang mango sago ni Leia hindi mahirap gawin pero mahirap daw gayahin. Maraming gumagawa, maraming gumagaya, maraming nakikita. But I tell you, and I'm very confident, you try ours. It tastes different. Hindi lang siya basta cream na hinalo with mangga. Even the composition. So we have a special, we call it a special dressing. But basically, of course, we use milk. We don't add sugar. No sugar added kami. The sugar content is strictly from the milk and the fruit. Mango puree, fresh mango cubes at sago na nakahalo na sa kanilang special dressing. Kapag pinagsama-sama, ultimate mango sago goodness ang dala. Para masiguro raw na walang maihahalong maasim na mangga sa kanilang mango sago, believe it or not, isa-isa raw nila itong tinitikman. In a day, 80 to 100 jars every day yan. Freshly made tayo. Laging new batches every day. Dahil sa pagtangkilik ng kanilang mga suki sa mango sago, wala pang 2 buwan, nagdagdag na sila ng iba't ibang flavor ng dessert jar. Ang malupit na produkto ng negosyanteng si Leia, in demand daw all year round. Ang 1 litrong mango sago. Ayan na ako mga kanegosyo, ito ang challenge sa atin ay
Hulaan ko daw kung ano ang mga flavor nito. Actually, kanina ko pa iniisip, ano ba itong mga flavor to? Wala akong nababasa dito sa likod. Maniwala kayo. So, huhulaan ko, 6 yan. Sana lang may mga tumama. Okay? Ito ay coffee. Pinya ba to? Mango. Vanilla. Melon. Avocado. Mali ako sa dalawa. Bukod sa mango sago, mayroon na rin melon medley. Buko lychee. Avocado paradise. Fruit cocktail. At para sa coffee lovers, available na rin ang Coffee Delight. Let's go at tikman na ang mango sago. Naku, usong-uso ho ito. Lalo na ho ngayon tag-init. Naku, ito yung pampapawi din ng init ng panahon. So, eto na. Alam mo, lasang-lasa yung mangga kasi mango season ngayon. So, talagang tinadtad ng mangga. Hindi siya yung syrup o yung mga artificial mango na yung iba may mga ganun daw eh. 100% this is fresh mango. Para naman sa mga always on the go, available din ang Solo. 150 pesos ang isang 12-ounce cup. Ang kasikatan ng dessert jars, hindi raw hinog sa pilit. Our favorite mango sago. Dahil hindi man sponsored, may mga content creator at artista na raw ang nakabili at nakatikim na nito. We have influencers who are really posting it, and it really helped us a lot that time. Also, you have to know your market. That's very important. Who is your market? Who is your target market? What do they want? What can you give them? It's knowing that will be able to deliver a good product. Abot kamay ang dessert jars within Metro Manila and nearby cities. Pwedeng mag-order online, pero pwede ring mag-walk-in sa kanilang store sa Quezon City at Muntinlupa. Once nag-order ngayon, automatic pwede na namin i-ship out. Ganun kabilis. Every day, as early as 6 a.m., open na yung commissary namin for production na yan. By 8 a.m., dinidispatch namin lahat ng orders. Ang kita sa dessert jar business, matamis pa sa hinog na mangga. Our daily sales for 100 jars a day, that's times 400. So that's 40,000 for the mango sago alone. Since day one, consistent hard work daw ang itinanim ni Lea at ng kanyang staff sa pagpapatakbo ng negosyo. In anything, walang madali. So lahat talaga yan may struggles and may hirap. Pero huwag mawawala ng pag-asa. With hard work, discipline, and of course prayers, lahat yan kaya naman ma-achieve. Ang negosyong nagpunla ng sipag at tiyaga. Nagbubunga na ng matamis na success all year round. Photo here, there, and everywhere. Sa ilang pindot-pindot lang, may kakaibang pictures na. Ayan na, eto. Solo-solo. Gusto ko siya dahil black and white. Yun nga parang bumalik ka sa nung unang panahon. Yan ang click na photo booth business ng Gen Z couple na sina Iya at Paulo mula Pampanga. Black and white man ang mga litrato. Makulay naman daw ang kita sa ganitong negosyo. Aba, hindi pa naman katagalang mga panahon. Ang alam natin sa mga resibo, alam ko sa resibo, yung nilalabas sa cashier kapag may pinamili. Yung lumalabas gano'n-gano'n. Pero ang mga kabataan ngayon, may iba ng definisyon sa resibo. Ang ibig sabihin sa kanila niyan ay proof o pruweba. Resibo. Ang bawat masasayang ganap kailangan ng resibo. Ang ating paborito, mag-picture-picture. Kami, as a couple, mahilig kami mag-photo booth. And kahit saan, lugar na pupunta kami, basta may photo booth, go kami. Meron kaming parang frame, doon namin nilalagay yung mga lugar na pinupuntahan namin. Hindi lang daw relasyon ni Iya at Paulo ang na-develop ng maging sila. Pati na rin ang pangarap nilang negosyo. Gusto ko kasi yung vintage photo booth talaga. Kaso, nung nag-compute kami,
nakita namin na parang, ganito lang yung budget namin. Naisip ko na, why not mas maliit? Tapos parang vintage vibe din. Ang naisip nila, portable photo booth na pwedeng dalhin anywhere. It's a unique way to capture moments na on a special place din kapag nagdi-date, kapag we just hang out for coffee, ganon. At least may other ways for us to take pictures and to capture our unique moments here. We really love the concept nga na resibo siya. And at the same time, very budget yung ano niya, yung price niya. Sabay-sabay tayong mag-say cheese! Tap to start lang. Tapos, pipili po kayo ng layout. Parang makukuryente. Dito. Opo. Ayan. Ayan. Tapos Ayan na, kuha na kayo! Tapos pag ready po, press lang po yung start shooting. May countdown po siyang 5 seconds. Tapos tuloy-tuloy po siya. Oy, post din kayo. Okay. Yeah. 1, 2, 3. Ayan, next pose niyan po. Last. Opo, last niyan po. 4, 3, 2, 1. Ayan, So, print po. na tayo. Opo. Ang galing naman ito. Receipt, yan. Parang yung sa sinaunang panahon, ito Opo. yung printed copy nyo, parang yung sa sinaunang panahon, yung black and white, Yes no? po. Parang nostalgic yung Opo. ano, yung parang, parang bumabalik ka sa sinaunang panahon, pero nasa kasalukuyang panahon ka, di ba? Meron kayong color. Yes po. Bali, is-scan po yung QR code. Tapos, didiretso po siya sa website namin. Nandun po yung colored copy. Ayan. Oh, ayun na! Natin mo, colored. Oh. Ayan, tapos yung black and white nasa baba din po. Ang galing. Ay, Ayan. dapat iscan nyo yung code para nakalagay sa cellphone nyo. Souvenir nyo talaga. Opo. Then, pwede mo siyang i-design. Ang ganda ng mga sticker niya, oh. Alam mo, pagka medyo, lalo sa mga teenager, naku, ano na to, yung hit na hit sa kanila yung ganyan. Baka nga ilagay nila sa mukha nila, eh. Di ba uso yung gano'n, may pimple, nilalagyan ng ano? Ba't may sticker yung pimple? Di ba sabi, huwag hawakan. Ngayon, di ba hinawakan, nilagyan ng sticker. Alam mo, nalagay talaga yung ganyan, no? Sorry. Ayan. Kayo pala yung tinakbang ko. Ang photobooth na ito, hindi lang basta-basta in-order online. Pasadya raw yan. Nag-research kami through TikTok, tapos mga other social media pa. Naglabas sila ng 35,000 pesos na puhunan para mabuo ang fantasy nilang photo booth. Ang kasama sa photo booth na ginawa namin is may kasama po kaming tablet, tapos may thermal printer sa loob. Thermal printer ang gamit nila sa photo booth. Sa ganitong klase ng printer, hindi na kailangan ng ink. May chemical raw ang thermal paper na kapag nainitan ng printer, nag-iiwan ng marka. Low maintenance pa pala. Bago magkaroon ng negosyo, rumaraket na si Paolo bilang photographer at videographer. Graduate naman siya ng Bachelor of Science in Information Technology. Kaya click na click ang kanyang skills sa kanilang negosyo. May mga friends ako na nag-design talaga ng app. So yan, pinasadya namin sa kanya. Sa iba, pag magpapagawa ng app, depende siya actually kasi yung iba is umaabot ng 15, yung iba 20. Pero yun dahil sa friend namin siya, mas mura namin nakuha. Kahit BS Pharmacy naman ang kurso ni Iya, hindi siya bago sa pagninegosyo. May mga family business din po kami. So, na-inspire din ako na parang gusto ko din maging ganun. Siguro yung dinala ko na parang strategy is more connections. Dapat marami ka talagang connections para ma-establish mo yung business mo. Talagang pinush ko talaga kahit na araw-araw may kausap ako, okay lang. Ang tool na gamit nila for more connections, ano pa, di social media. Personally, dahil nga nasa Gen Z ako, kailangan i-maximize ko yung use ng social media. Nakipag-collab na rin sila sa mga cafe para sa mas mataas na exposure ng negosyo. Kapag bumili sila ng drink, free na lang yung photo booth kasi mas maaakit yung mga tao pag sinabi mo, hey, free daw, free daw. So parang mas maingganyo sila mag-picture. Pero meron din po kasi kaming mga events, like for example sa school, ganyan, nire-rent po nila yung photo booth namin. Tapos sa mga weddings din, Kada booking sa kanilang photo booth, ang gastos na lang ay gas, stickers at thermal paper na nasa 50 pesos lang daw ang isa.
Kaya hindi na lang mangangiti ang huling-huli ng kanilang portable photo booth, literal na caught on cam na raw ang kanilang success. Actually, 24 hours talaga kami paplano, kasi yung business, di ba, dapat consistent ka para mag-boom talaga siya. Gumagawa po kami ng tatlong machine, kasi gusto po namin para pag na-double booking na po, meron na po kaming available pang isang machine para mas malaki po yung income. Walang dudang malinaw ang future ng dalawa. Kinailangan kong lakasan talaga yung loob ko para mag-boom yung business namin. Ang kinikita po namin per month is 70K po. Sobrang worth it po. Ngayon pa lang talaga tumama yung business na pinaghirapan namin talaga. Binuhusan namin ng time, tsaka effort, tsaka ng pagod. Which is sa akin sobrang worth it. Sa hilig nating ngumiti at mag-post-post to capture memories, ang mga litratong mukhang resibo, talagang click na pang negosyo. Pantanggal init baka mo, meron daw bagong pausok. Mukhang ice cream na parang popsicle rin. Pero oras makagatin, may sorpresang di aakalain. Wait for it! It's giving frozen saging. Kahit na may puso ang saging, alam niyo bang pwede rin niya maging cold? Kaya ang mag-asawang sina Carl at Shireen ang naisip na pagkakitaan, saging na frozen. Pinakamalapit kasi siya doon sa mga ice cream na nasa popsicles na may mga chocolate coating. Ito din, may mga toppings. So, binigyan lang namin siya ng twist. So, instead na pure na ice cream, ginawa namin siyang healthier. Sa paggawa ng frozen banana, gagamit ng saging na pinalamig sa freezer ng mahigit 1 araw. Ilulublob ang saging sa flavor na magsisilbing coating ito. Bago tuluyang tumigas ang coating, kailangan maigulong ito sa toppings para kumapit mabuti sa saging. Saka lalagyan ng drizzle. Bukod sa full-size banana, meron din silang half. Ang price range po ng ating mga bananas is nagsa-start tayo sa 59 sa isa po. And then kapag binili po ng bundle, yung 2 flavors, 99 pesos na lang siya. And dito naman po sa ating full-size na banana is 85 pesos po. Total flavors po namin actually is 6. Ang pinakamabenta po namin is itong 4 na to. Si Biscoff, Al Capone, Matcha, tsaka Cookies and Cream. Ang pinakamahalaga raw sa paggawa ng frozen banana, ang kalidad ng saging. Doon sa saging, kailangan una lakatan po. Hindi pwedeng saba, hindi pwedeng yung ibang saging. Bago bilhin yung saging, of course, depende rin sa kung kailan siya kailangan. So for example, hindi kami pwedeng bumili ng sobrang yung overripe na siya kasi so sobrang init, mabilis talaga mag-ripe ang saging. So sobrang lambot na po siya, hindi na siya magandang i-prepare. So medyo dapat may konting green pa siya para at least may leeway kami para i-prepare yung saging. Alam niyo ba na ang paborito nating saging ay certified Asian? Bakit kanyo? Pinaniniwalaan ng galing o native sa Southeast Asia at mga karatig tropical areas ang pinakaunang klase ng saging. Kumalat na lang ito sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa kalakalan. At dahil ang Pilipinas ay parte ng Southeast Asia, isa tayo sa mga pinakaunang pinanggalingan o original source ng saging sa mundo. Now you know. Pebrero lang ngayong taon nagsimula ang negosyong frozen banana ni Carl at Shireen. Ang pagnenegosyo ng mag-asawa, biglaan lang daw. Actually, nung December, na-float kasi ako dun sa trabaho. So, syempre, kailangan din namin gumawa ng paraan paano pa kumita habang wala pa akong work. So, pag-usapan namin ng wife ko, ano bang pwede namin gawing business. Siya kasi, minsan nagti-TikTok kasi siya. So, nakapaghanap siya ng parang something na pwede naming umpisahan. Meron kaming nakita na frozen bananas ng Balboa Island. So, yun talaga yung main inspiration. So, kami yung ginawa namin, pwede to sa atin, pero paano natin siya gagawing iba? So, ang ginawa namin is, nag-isip kami ng iba-ibang flavor. Ano ba yung ano bang hinahanap natin kapag bibili tayo ng ice cream?
Dahil napapanahon, pumatok naman daw agad ang naisip nilang produkto. Katunayan, naiimbitahan na rin sila sa mga event. Ngayong araw, nakomisyon silang mag-serve ng 100 frozen banana sa isang birthday party. Kinuha sila ng mag-asawang Jello at Princess para sa first birthday ng kanilang anak. Bali na-curious kasi kami, siya, very unique kasi siya. Hindi siya yung common na makikita mong grazing table na puro na lang cookies, ganyan, sweets. Ito, very unique siya. Ngayon mo lang makikita na frozen banana, tapos may iba't iba siyang flavor. Ang verdict ng mga bisita. Masarap po siya, bagay na bagay ngayon sa tag-init. And ayun, napaka-crunchy niya at saka sweet. Sa ngayon, wala pa akong gantong nakain na banana na dinip sa parang ice cream. Masarap siya, bagay siya sa mga mahilig sa sweets. Para siyang yung mga branded na ice cream na may mga toppings, gano'n. Pero kakaiba siya kasi banana yung gamit niya. Very perfect po ngayong summer, lalo na tag-init. Tapos, para sa akin, perfect din siya sa mga nagda-diet kasi lalo na yung main ingredient niya is banana. Tapos, mas napa-level up yung flavor ng banana. In pair, blockbuster ang pila sa banana. Hindi naman doon naiinip ang mga nakapila. Nakakalibang din kasing makitang ginagawa sa harap nila ang frozen banana. Kung kukunin sila sa mga event, nagsisimula ang package sa 3,100 pesos para sa 30 pieces hanggang 15,000 pesos sa 200 pieces na frozen banana. Tumatanggap din sila ng gustong maging resellers. So, yung sa reseller program namin, meron kami parang minimum order quantity na tinatawag, which is 60 pieces. Nagko-cost lang siya around 2,400. So, pwede na silang mag-resell. Ang kailangan lang naman nila actually is freezer lang. Yung gamit, toppings and all, kami na yung nagpe-prepare dito. So, kumbaga sila, yung mga resellers namin, ang gagawin na lang nila, ibebenta na lang talaga nila. Bago nagsimula ng negosyo, may mga bagay na isinaalang-alang sina Carl at Serene. So, isa sa mga considerations kasi talaga namin kapag magbibuild kami ng negosyo is ano yung wala dito sa atin na pwede nating iserve doon sa mga magiging customers natin. So, isa din consideration namin is yung costs. Ano ba yung isang bagay na madali naming masisimulan ngayon na hindi namin kailangan mag-invest ng sobrang laki? And of course yung time. Kasi since yun nga na-mention ni husband na nawalan siya ng work, ano yung pwede naming simulan na ngayon? Ano yung it has to be easy? Kailangan madaling simulan yung negosyo eh. Mahigit 1 buwan lang ng paghahanda at 45,000 pesos ng puhunan ang kinailangan nila para masimulan ang negosyo. Yun, ginamit namin pang bili ng freezer, 2 freezer actually, tapos customized cart, pagawa din kami para maumpisahan na kaagad. Kung may freezer naman po sa ref natin, tapos bibili ng bananas lang at tapos yung panimo lang inventory ng mga sauce, ganyan, I think hindi naman po sobra sa 3,000 yung pwedeng maging starting na capital eh. Speed lang kumbaga, pero kahit na 4 na buwan pa lang, hot na hot naman ang naging pagtanggap ng mga suki. Sa isang event namin, pwede kaming mag-earn as much as 10,000 pesos. Sa isang araw lang yon. So that's 100 to 120 pieces ng bananas yung siniserve nun for a day. Ngayon kasi, dahil mainit, ang daming mo order sa amin ng mga bulk orders na 30 pieces, 40 pieces kasi dadalhin nila sa swimming party. Talagang paiba-iba siya, pero on average siguro on a monthly basis, ang na-earn namin is around 15 to 20,000 pesos. Nung simula, sinubukan nilang nasa pwesto. Pero ngayon, no sweat na dahil online na lang sila kung magbenta. Mas mostly kasi na sales namin nasa Facebook talaga. So nag-focus kami ngayon online and ngayon mas nakikita namin yung value na okay, hindi naman pala necessary na kailangan may store ka para makapag-business ka eh. Minsan kailangan mo lang maging wise. Kung meron kang resources sa bahay, gamitin mo siya. Ang pag-iisip ng negosyo hindi naman pala kailangang maging komplikado dahil kung minsan, nasa mga simpleng bagay kagaya ng saging ang susi sa pag-asenso. Kaya bago
bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po, si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.